Pinapalo ba talaga ng Diyos ang isang Kristiyano? Pinapalo ba talaga ng Diyos ang isang Kristiyano? Well, maraming mga Kristiyano po mga kapatid ang nagtuturo na ang Diyos daw ay namamalo sa Kristiyano na kagaya daw ng pamamalo daw ng isang anak. Dahil kasi ang ating daw Diyos ay ang ating magulang at ang tayo day anak. Kaya natural daw na pinapalo daw talaga tayo ng Diyos kapag tayo ay nagkakamali o nais ng Diyos na paluin. Ang tanong kasi ho dito mga kapatid, yung word, totoo ba na nagpaparusa ang Diyos? Ayon sa kanila, no, ang kanilang ginagamit na verse ay yung sinasabi sa Hebreo chapter 12, verse 5 hanggang 11. Magandang balita version po ito. No? Sabi rito, no, nalimutan na ba ninyo ang pangangaral ng Diyos sa inyo bilang anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob sa inyo? Anak, huwag kang magpawalang bala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaang ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing na anak. So, maliwanag sa verse na ito na meron talagang pagpaparusa, merong pagpalo. Kasi ang linaw dito, no, ikaw ay pinaparusahan niya. Ito ay ayon sa mga ibang mga Christian at ito yung kanilang ginamit. Ngayon, ang tanong, yan ba talaga ang totoong sinabi? Kasi tandaan nyo mga kapatid, ang Bible po ay, lalo na tong Tagalog version, ito po ay translation lamang po. Pwede hutong magkamali, kaya para malaman natin kung ito ay mali, tingnan natin yung totoong sinabi sa original translation. Alam naman po natin na ang original translation po ay Greek sa New Testament at Aramaic at Hebreo naman or Hebrew sa Old Testament. Ngayon, proper hermeneutics mga kapatid, hindi porke nakita natin na ganito ay paniniwalaan na natin, i-apply na natin. Tandaan, may proper hermeneutics. At tandaan po natin na may totoong translation. Kasi po kung hindi po tayo mag-re-research regarding sa Bible, mangyayari po sa atin yan para tayong tupang ligaw kung ano makita natin yung sinabi. Ang kasi dapat ditong tanong yan ba talaga ang sinabi? Tingnan natin sa original translation. Tandaan po natin, proper hermeneutics means kukunin mo yung totoong sinabi. Ang proper hermeneutics, kinukuha mo yung totoong sinabi, dinidiscover mo yung sinabi. Hindi yung ikaw ang magbibigay ng interpretasyon o ikaw magbibigay ng meaning sa Bible. No, mali po yun. Tawag po doon ay eisegesis. O, ikaw lang ang nag-i-interpret. Hindi kagaya ng exegesis, inaalam mo kung ano yung sinabi. Ito po kasi ang dapat natin gawin. Tingnan natin sa original translation, yung totoong sinabi. Tandaan nyo po, ang original translation po ay Griego. Ang Griego po ang tunay na sinabi ni Pablo. At yan po ang Bible. Ang tunay na Bible po ay yung original translation. Yan po ang kinasihan ng Diyos, hindi po itong Tagalog na to. Hindi po tunay na Bible ang translation. Ang tunay na Bible po, yung original translation, yung original na sinabi, yung Greek sa New Testament at Hebrew Aramaic naman sa Old Testament. Ngayon tingnan natin, no. Sa King James Version ay sa tingin ko nakikita kong pinakamalapit na Greek. Kaya sabi rito, no, despise not thou chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked in him. For him the Lord loveth, chasteneth. So tingnan po natin dito yung chastisement or chastening. Yan po kasi yung keyword dyan, yung pagtutuwid. Kung titingnan po natin sa Greek, ito po ang sinasabi, no? Chastening is what? Sa Greek word po ay pahidia, meaning tutorage, that is education or training. So yun po yung pinaka main meaning po niyaan. Bagamat ang implication po niyan ay sa pagkakaintindi natin ito ay disciplinary or correction. Pero yung totoong sinabi ho talaga dyan sa Greek ay yung una, yung tutorage or education or training. So ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing education or training, ang paraan ng Diyos para ituwid tayo mga Kristiyano ay walang halong parusa, kundi
tayo ay tinuturuan lang ng Diyos. Pinagsasabihan lang. Pinagsasabihan tayo, dalawa lang po yan sa pagbabasa po natin ng Bible at pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. O sa may mga nag-a-advise sa'yo, tandaan po natin, ang Diyos po nangungusap po sa atin, hindi lang po Bible, kundi pwede rin siyang gumamit ng tao, pwede rin siyang gumamit din ng preacher, o any way na makakapagsalita ang Panginoon sa atin by the Word of God. So, ibig sabihin, verbal talaga. Walang halong physical manifestation, walang halong sakit ng katawan o sakit ng sitwasyon o ano paman. Hindi po ganun ang Diyos. Ang sinasabi ko talaga dito is only a tutorial, verbal. Okay? Paano ba tayo tinuturuan ng Panginoon verbally? Di sa Bible. Pag nagbabasa tayo ng Bible, pag tinatamaan tayo sa mga preacher, yun po ang tinatawag na chastisement. Yun po yung pagtutuwid. Tinutuwid tayo verbally, not physically, not by situation or circumstances. Okay? Kaya ang totoong sinabi po dyan ay ganito po, no? Kung tatagalogin po natin. Sabi rito, no, huwag mong baliwalain ang pagtuturo dapat o tutorial o pag-e-edukasyon sa iyo ng Panginoon. O sabihin na natin na pagtuturo o pagtutuwid sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung pagtutuwid pwede rin to kasi training, di ba, ang ginamit. O ganito na lang, di ba? Pag nasa company ho tayo, bagong hire ka, di ba may training yun? O ganun ang Diyos, tinitrain lang tayo. Through what? Verbal. O. Wala namang training na may halong i-condemn ka o sasaktan ka verbal po. Kaya dito ay training. Huwag mong baliwalayin ang training ng Panginoon at huwag kang mamasamain kapag ikaw ay tinuturuan niya. Yung disiplina kasi, iba ho kasi ang kultura natin mga Pilipino pagdating sa pagtutuwid. Sa atin kasi may halong physical manifestation, parusa, yun po sa atin. Hindi kagaya sa mga Jewish, iba sa kanila. Kasi tingnan nyo, no? An example dito yung bata di ba? Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito ipapakilalang kay tinanggap ng Diyos bilang tunay na anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? So ang pinaguhugutan ni Apostol Pablo dito ay the best example between father and son. No? Na dinidisiplina ng kanyang ama o tinutuwid. Oh. Kasi tingnan nyo, no? Lahat ng tao sa buong mundo talagang tinutuwid ng magulang ang anak. Pero iba-iba ho tayo ng kultura. Ang kultura sa ating mga Pilipino ay may halong parusa may halong pananakit Hindi kagaya sa mga Hudyo iba. Verbal lang ho talaga ang kanilang pagtutuwid sa anak. Ngayon ang tanong, saan mo nalaman yun, Edwin? O basahin po natin, research natin sa Google. Kanino ba sinulat tong Bible na to? O, nakalagay Hebreo, di ba? O, ibig sabihin, sa mga Hudyo to, sino nagsasalita? Si Pablo o maaring iba? Pero ayon sa mga Bible scholar, si Pablo nagsasalita. So ibig sabihin mga kapatid, ang Bible po, lalo na tong librong to, kulturang Hudyo dapat maintindihan natin ayon sa kultura nila. Hindi ayon sa kultura natin. Ano ba ang kultura sa kanila sa pagtutuwid sa mga anak? Tingnan po natin. Ayon sa Greek, ayon sa Google, in Jewish tradition, child discipline emphasizes kindness, compassion, and teaching with a focus of positive reinforcement and minimal punishment. Minimal punishment, ibig sabihin walang punishment sa kanila. Meron man kung minimal, hindi particularly for the age-appropriate behaviors. So, ito yung pinaguhugutan ni Pablo. Na tama yung sinabi niyang word na ang chastisement doon ay training. Kasi sa kanila, ang pagtitrain ng bata sa kanila is more on verbal, pagtuturo lang, tinuturuan lang. Kaya nga meron silang mga proverbs, di ba, na train up as a child. Train ang ginamit, hindi naman punishment. Oh. Ngayon, ikumpara natin to sa kultura natin mga Pilipino. Ano ba ang
Filipino child discipline. O ayon sa Google, Filipino parents often use a mix of corporal and psychological discipline. Iba sa ating mga Pilipino. Nakalagay rito, no, with spanking and shouting being common. Oh. Kumpara mo dito sa mga Hudyo, iba. Emphasizes lang, nagtuturo lang, tradition, child discipline lang, ano lang, teaching lang. Nagtuturo lang. Pero sa ating mga Pilipino, with spanking and shouting being common eh. Di ba? Ganun nga tayo mga Pilipino pag nagdidisiplina sa anak. May halo naman talagang palo. Pero ang maganda sa Pilipino, while also emphasizing the importance of teaching of good values and shaping character. Halimbawa, papaluin ko yung anak ko, pero sabihin ko sa kanya, bakit kita pinalo? Kasi ganito, maling ginawa mo. May halo namang ganun. Hindi kagaya sa Hudyo, walang palo-palo. Turo lang. Kaya, totoo yung theory natin na ang pagtutuwid na ginagamit dito is training lang. Kulturang Hudyo, hindi kulturang Pilipino. Ang problema sa atin, nilalagay natin ang ating sarili dito sa Bible, kultura na natin. Hindi po natin kultura Huto. Kaya sablay po yung mga translation po ng Tagalog kasi yung mga translator nito, Pilipino, kaya akala nila, hindi nila inalam yung kultura ng mga Hudyo, basta sila translate ng translate. O, edi na marami na budol, marami naligaw. Yan kasi dapat natin maintindihan. Tingnan natin yung totoong sinabi, tingnan natin kung anong kultura yung mga Hudyo. So anong big idea dito? Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos hindi po talaga namamalo. Hindi po nagpaparusa. Kasi bakit? Maliwanag eh. Kasi kung nagpaparusa ang Diyos, di kontradikto sa sinasabi sa Romans chapter 8 verse 1. Basa, ang sabi rito, no, kaya nga, hindi nahahatulang maparusa na nakipag-isa kay Kristo Jesus. O may binabanggam verse kung sasabihin yung ang Diyos ay nagpaparusa at namamalo. Di ba? Ngayon, kung ang turo talaga natin ay nasa tama wherein ang Diyos ay pinagsasabihan lang tayo, tinuturoan lang tayo in verbal manner sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Bible, sa pamamagitan ng pakikinig natin ng preaching, sa pamamagitan ng ginagamit ng Diyos, yung mga man of God para turuan tayo, para pagsabihan tayo, o merong taong nagpapayo sa atin, yun po yung paraan ng Diyos ang pagtutuwid. Ngayon, medyo masakit nga lang yung kasi nga, alam nyo naman, ang verbal masakit din po yan sa damdamin. Yun lang yung titiisin mo ron, yung sinasabing pagtitiis dito. Kaya nga ang sabi rito, no, habang tayo ay tinuturuan, hindi tayo natutuwa. Siyempre, masakit sa katotohanan. Halimbawa, pagsabihan ka na ikaw ay mayabang o masyado kang toxic, o sino matutuwa nun? Siyempre, masakit po yun. Yung verbal na ganun. O, kung hindi tayo ay nasasaktan, naghihinagpis o nalulungkot, tingnan natin sa Greek yung hinagpis dito. Ano ba yung Greek dito? Oh, to be grievous. Oh, ano yung grievous dito? Ayan no, lufe. Sadness, syempre malulungkot ka. Sino ba matutuwa pag pinagsasabihan ka, pag pinapagalitan ka, pag sinasabi sa iyo kung ano yung mali mo? O di ba? O, basahin ulit natin para maintindihan natin. Ano daw, pag nalaman daw natin ng katotohanan, di ba? Pag nalaman mo yung katotohanan, katotohanan na magpapalaya sa iyo. Kasi pag nalaman mo ang totoo na mali pala yung ginagawa mo, at natanggap mo yun, lalaya ka. So ano resulta? Ano resulta nun? Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Walang taong natututo sa palo. Wala pong ganon. Pag ang tao pinapalo mo, lalo nagre-rebelde. Pero marami natututong tao kapag ang tao ay tinuturuan. Kapag ang tao tinitrain, marami natututunan doon. Logically, common sense. Again, inuulit ko, walang taong natututo kapag pinapalo at pinaparusahan. Sa halip sila ay nagre-rebelde. Pero mas may sense talaga. Marami natututunan ng tao kapag tinuturuan,
kapag pinagsasabihan, kapag tinitrain. So ano ang big idea? Ang Diyos po ay hindi po namamalo at nagpaparusa.